Magandang umaga po mga kapatid. Kumusta po kayo? Sige po, tayo po'y maupo at makinig po tayo sa mensahe ng Panginoon. Huwag po muna natin papansinin ang ating mga katabi. Ano po? Yung mga iniisip natin, mamaya na. May nag-iisip sa Jollibee, mamaya na yan. Jollibee, sa mga bata, is the best policy. Yan. May commercial pa tayo, mga kapatid. So, ang pag-aaralan po natin, last week, ano po ba yung ating topic? Yung tinake up ni Bishop, Jesus is the light, liwanag ng buhay. Kaya ang ating buhay ay maliwanag, masaya. Ngayon naman, ang pag-aaralan po natin ay duty. Yun. Duty of mankind. Amen. Ang tao po pala ay, lahat po pala tayo ay may katungkulan, ano? Sige po, tayo po ay tumayo muli at basahin po natin ang salita ng Panginoon, na hinango po sa aklat po ng mangangaral. Sa English ay Ecclesiastes, chapter 12, verse 13. Sabi po diyan, "Now, all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments." Purihin ang Diyos po sa Kanyang salita. Sige po, tayo po ay maupo na. Pastor, conclusion na pala yan eh. Tapos na ba tayo? Tapos na. Praise the Lord. Ngayon po kasi, pabaliktad tayo. Mag-uumpisa tayo sa conclusion, papunta sa unahan. Okay po ba yon? Parang malungkot ang mga kapatid. Matamlay ang mga amen natin. Praise the Lord. So, dapat palaging masigla, palaging masaya. Ano po? Praise God. Yan. So, sabi sa Tagalog, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So may katungkulan tayo, may duty. Amen? May duty, may katungkulan po. Ano ba ang duty? So sabi po doon, praise God. Sabi sa English, something that one is expected or required to do by moral or legal obligation. Amen. So, lahat po pala tayo, Pero ang isang tao po, mapapansin natin, kahit tayo, parang ayaw natin ng inuobliga. Amen? Ayaw natin ng binibigyan ng mga rules. Nung bata pa tayo, di ba? Ayaw natin ng, minsan mamaktol tayo pagka pinasusunod tayo ng mga magulang natin sa isang bagay. Amen? Pero dahil sa dinidisiplina tayo, natututo tayong sumunod. At doon nakikita natin yung mga mabubuting bagay. So dito po, mapapansin natin, ang sumulat po pala ng aklat na ito ay ang isang hari, si Haring Solomon. Amen? Kilala niyo po si Haring Solomon? Popular yon. Kung nabasa niyo na po ang Old Testament, lalo na sa aklat ni Samuel, sa mga hari, yung kronika, nandun po. At maging sa history
ay may mababasa kayo patungkol kay Haring Solomon. Amen? Si Haring Solomon ay isa sa mga dakilang hari, anak siya ni Haring David. Ano po? At sabi nga sa Biblia, siya yung pinakamatalinong tao sa buong mundo, sabi. At wala nang matalinong tao na nalilikhain pa ang Diyos na kagaya niya. Kaya siya na yung pinaka-smart. Wala na po. Sinabi na ng Panginoon kasi wala na. Siya na yung pinaka. Nakukuha niyo po? So, sinulat niya ang aklat ng Ecclesiastes at doon makita po natin yung kanyang mga saluubin, ano po, tungkol sa buhay. At siya ay naging dakila. Nakilala siya ng mga taga-ibang bansa, yung Queen of Sheba. Pumunta pa para alamin kung totoo, ikaw ba ang pinakamatalinong tao? So, pumunta siya, nagdala siya ng mga handog, mga ginto. Kaya napakayaman po ng panahon na yon ni Haring Solomon at ang Israel ay walang nangahas na lumaban o sumakop. Kaya payapa ang panahon na yon sa Israel. At napakasagana po nila nung panahon na yon. Pero may mga nagawa rin pagkukulang o pagkakamali. Ito pong si Haring Solomon. Sabi niya, lahat ng maganda sa Israel, akin. Ilan ba ang asawa niya? 300? 700 yung kanyang kabit. Praise the Lord. So, ganun po si Haring Solomon. Kaya sinabi niya, walang kwenta ang buhay. Naranasan niya maging mayaman, pero sabi niya, walang kwenta ang buhay. Kaya dumating siya sa conclusion, ito na po yung sinabi niya. Kaya mapapansin natin, maraming mga nagtatanong, si Solomon ba ay naligtas? Kasi marami siyang nagawang pagkakasala. So ito po, dito sa Ecclesiastes, nakita po natin na nagsisisi siya. Amen po. Kaya nga sinabi niya, ang katungkulan ng tao ay matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. Amen po? Nakukuha niyo po ba mga kapatid? Nasusundan niyo po ang ating topic? So, tuloy po tayo. So dito po, sa ating tinatalakay ay may dalawang bagay po na tayo'y pag-aaralan. Ito po yung pagkatakot sa Diyos at pagsunod sa utos o kalooban ng Panginoon. Amen po ba? So, dito po, tatalakayin natin yung unang bahagi. Sabi po dyan, pero bago po yan, ang Ecclesiastes po pala, ito po ay isang Griegong salita. No? Greek word pala yan. Akala natin ay Hebrew kasi nasa lumang tipan. Pero Greek pala siya. At sa Hebrew, sinasabi po dito, ang salin niya ay Kohelet. Q-U. Ayan, Kohelet. Ano po? Sa Hebrew. Sa Tagalog, mangangaral. So, yun po, at marami po kasing lingwahe ang tao, kaya kailangan natin talagang ipaliwanag, So, minsan mahirap po isalin, dahil walang katulad na sakto yung salita nila sa salita natin. Pero ganun pa man, pilit po nating inuunawa dahil yung mensahe ng Panginoon ang gusto natin maintindihan. So, fear of God, sabi po dyan, sa Biblia po, sabi dito, fear in the Bible, as in common parlance, is used in many ways, all of which fall into two categories. In one of it is beneficial, and the other baneful. Hence, fear is either friend or foe. In this natural sense, innate fear serves as an alarm system, alerting one to impending danger. So ang takot, yung fear, ay may mabuti pong nagagawa pala, Dahil, sabi nga, ito ay nagiging alarm sa isang tao. So, lahat naman po tayo, nakaranas matakot. Nung bata pa tayo, minsan nga, tinatakot pa tayo para lang matulog, para umuwi. Sasabihin dyan, mayroong multo,
mayroong monster. Nung bata pa, no, tinatakot yung mga bata. Pati pulis, ginagamit. Pantakot sa bata. Kaya tuloy yung mga bata, takot sa pulis. So, ganun pa man, yung fear, ay beneficial. Yung takot, yung minsan kasi kinakatakutan natin yung destructive ba? Lalo na pag may mga aksidente, talagang matatakot ka. Biglaan yun, biglaang takot. Isa po yun, At pag nakabalita tayo na, halimbawa, galing tayo pumunta tayo sa doktor, nagpa-check up tayo. Wala naman tayong nararamdaman na simptomas, pero bigla kang magugulat, mayroon ka palang cancer. Di ba po? Biglang takot ang darating sa puso mo. So, ganun. Yun yung isa sa mga takot. Pero, pag-aaralan natin dito, yung takot sa Diyos. Ano ba itong takot sa Diyos na sinasabi? Sabi nga po diyan, fearing the Lord means to be in reverent awe of His holiness. So, sabi diyan, to give Him complete reverence, paggalang, pagrespeto, and to honor Him as the God of great glory, majesty, purity, and power. So, ganun po, yung pagkatakot ay hindi para lumayo sa Panginoon. Kung hindi para bigyan siya ng parangal, ng paggalang, ng pagrespeto dahil sa ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kaya mapapansin po natin na parang ang hirap naman yan, pastor, talagang ibibigay mo yung ganong pagbibigay pugay sa Panginoon, sa Diyos, parang mahirap gawin. Pero yun po ang nais ng Panginoon. Yun ang nais ng Diyos. Sabi nila, pastor, pwede ba love na lang ang ibigay natin sa Panginoon? Huwag na yung fear. Pero nasa Bible po kasi, fear and love. Katulad ng sinasabi ko po, ang fear and love ay magkasama po yan sa isang parang coin. Magkabiling mukha, pero magkaiba ang nakaukit. Magkasama po. Mahalin natin ang Diyos, pero matakot ka sa Diyos. Bakit po? Ano ba ang nangyayari na sa ating gobyerno ngayon? Palaging babanggit ang ating Pero yun po kasi, nalulungkot tayo dahil sa nangyayari ngayon sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. Ano po ba ang cause? Kasi nga po, bakit nila nagagawa yung ganon, yung graft, yung corruption? Bakit? Kasi wala silang takot sa Diyos. Amen po? Hindi sila natatakot sa Diyos. Kasi ang Diyos, matatalakay natin mamaya kung ano ang kanyang kakayahan. Mahal tayo ng Panginoon. Amen. Praise God. Pinasisikat ng Diyos ang araw sa lahat. Binibigyan nila tayo ng hangin, yung pagkain nandyan po, pinakakain tayo. Pero, nandun po, may tagubilin ng Panginoon sa atin. Dahil lahat po tayo nabubuhay at mamamatay. Lahat tayo ay haharap sa Panginoon. At hindi po maiiwasan yon, mga kapatid. At sa pagharap natin sa Panginoon, sabi nga ng author, huhusgahan tayo. So sa dulo po, mababasa po natin yan. Amen. So, fear of the Lord. Sabi po rito sa Proverbs, 9, verse 10, sabi diyan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen po? Yung pagkatakot sa Diyos ay paumpisa po pala ng karunungan. Amen po? So kapag ang isang tao ay sumampalataya sa Panginoon, nandun po pala yung karunungan, nag-uumpisa na sa Kanya. Amen po ba? So,
Kahit na tayo, sabihin natin, mahina tayo sa klase, mahina tayo sa pag-aaral, pero yung karunungan ng Panginoon, kapag nag-umpisa kang sumampalataya sa Diyos, may nangyayari po pala sa isang tao. May nagbabago. Amen po? May nagbabago sa kanya. At nag-uumpisa siyang maging marunong. So yun po, nag-uumpisa siyang maging marunong. Ano ba ang kahalaga nitong pagkatakot sa Diyos, Pastor? Sabi nga, ngayon, tuloy po tayo sa Proverbs 8:11, sabi po dyan, for wisdom is more precious than rubies, and nothing you desire can compare with her. Ang rubies po ay isang mamahaling bato, Mahal po siya. At dito, ikino-compare po sa kayamanan ang pagkatakot sa Diyos, Na napakahalaga pala nito sa isang tao. Napakahalaga. Amen? Na kapag mayroon kang Diyos, mayroon kang Panginoon, mayaman ka, kapatid. Nakukuha niyo po ba? Mayaman ka. Amen? So dito, kapag ikaw ay may takot sa Diyos, talagang nandun po. Nirerespeto mo ang Panginoon, ginagalang mo siya, sinusunod mo siya kasi may takot ka sa Panginoon. Kaya madalas may maririnig tayo na mga religious person, sabi niya, sana yung makuha kong tao ay may takot sa Diyos. Lalo na yung mga pumupunta sa mga government offices, yung may mga asikasuhin papel, sana may takot sa Diyos. Yung ibig sabihin, mabait na tao. Yun po, mabait na tao. Pag ikaw ay may takot sa Diyos, ikaw ay mabait na tao. Amen. So, ganun po. Sa awit o sa Proverbs, Proverbs 8:13, sa 13 po tayo, to fear the Lord is to hate evil, hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech. So dito pride, arrogance, evil behavior, and perverse speech. Nababago po, kapag ang isang tao ay may takot sa Diyos, kinamumuhian niya ang kasalanan. Kinamumuhian niya ang mga maling gawa. Amen po? Yung evil, hate evil. So, hindi niya na ginagawa po yun. Yun yung may mga takot sa Diyos, mga kapatid. Amen po? Bakit? Kasi kapag ang isang tao, alam niya na ang Diyos natin ay mapagmahal pero disciplinarian. Ang Diyos natin mapagmahal pero may justice. Amen po? Minsan matagal siyang magbigay ng parusa pero may parusa po. May consequence ang lahat ng bagay, mga kapatid. Pag gumawa ka ng mabuti, mabuti ang aanihin mo. Pag gumawa ka ng masama, masama ang aanihin mo. Yun po ang consequence. Yun po ang itinuturo ng Panginoon. Pero minsan, sabi nga, slow to anger ang Panginoon. Ibig sabihin, matagal siya bago magalit. Kaya lang, may hangganan po ang lahat. Kaya nga dito, sinasabi, yung may takot sa Diyos, talagang ayaw niyang gumawa ng masama kasi alam niya. At pinag-aaralan po natin ang patungkol sa Biblia, kung paano mamuhay at kung paano pagtapos ng buhay natin, haharap tayo sa Panginoon, tatanungin tayo ng Diyos, ano ang ginawa natin. Lahat naman po ng ating mga ginawa ay nakarecord. Walang makakalimutan ang Panginoon. Amen? Lahat ng ginawa natin sa buhay, nakalista po yun lahat. Recorded yun. At yun po ay re-reviewin ng Panginoon. Amen. Kaya dito po, yung may takot sa Diyos, talagang lumalayo sa masama. So dito po, sabi nga, 4 yung nabanggit, Sabi diyan, yung pride, pagmamalaki, pagmamataas, ayaw talaga ng Panginoon, Kailangan pakumbaba po tayo,
Pangalawa, yung arrogante. Amen. Tapos, evil behavior. Yung mga kilos natin, na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Yung pagsasalita pala, Kaya maingat tayo sa pagsasalita, mga kapatid. Kaya lang minsan natatangay tayo ng emosyon, ng galit. So nakakapagsalita tayo ng hindi maganda. Pero yun po, dahil may takot tayo sa Panginoon, dati nagagawa natin magmura, dati magagawa natin mag-curse, pero ngayon hindi na, iba na, kundi anong sinasabi natin. Pag may naka-offend sa atin, praise the Lord, hallelujah. Pinapatawad kita. Kahit sa pabulong, sinasabi po natin, sa prayer, kaya pag ako po ay na-offend ng sino man, sabi ko, I forgive him. Ayokong maging dahilan siya sa aking pagbagsak. Amen po. So, ganun ang mga tao na may takot sa Diyos. Sabi diyan, sa Matthew 10:28 po, dito sabi ng Panginoong Hesus, si Jesus po nagsabi nito. Matthew 10:28, sabi diyan, do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Sabi niya, huwag kayong matakot sa tao na pumapatay. Ganun pala, Pero kung minsan talagang hindi natin maiwasan, na lalo na yung pag nababalitaan natin yung isang area ay notorious. Kagaya po namin, kapag napupunta kami sa mga lugar na medyo notorious, lalo na maggabi na, hating gabi, madaling araw, medyo parang ilag ka na sa lugar na yon dahil notorious yung lugar. Yung mga may masasamang tao. Pero sabi ng Lord, huwag kang matakot sa mga taong yon. Huwag kang matakot. Kaya pagka nandun po, natututo tayong kontrolin ang ating takot dahil sa Panginoon. Amen po. Dahil alam natin, nakasama natin si Lord. Nandyan siya. Hindi mo man siya nakikita, pero kasama mo siya. Kaya sinasabi niya, huwag kang matakot sa kanila. Kundi, anong sabi niya? Matakot ka sa Diyos. Amen. Kaya dito po, maging yung persecution, sa atin po kasi, wala tayong masyadong persecution dito. Hindi katulad ng China, hindi katulad ng Middle East. Although sa Saudi, lumuluwag na, nag-neutralize na sila. Dati, hinuhuli ang mga Kristiyano, pero ngayon, pinapayagan na kasi nakikita nila, sila pinapayagan nga sa ibang bansa. Tapos, yung iba, hindi nila pinapayagan. Unfair. So, pero ganun pa man, yung ibang parte, kagaya ng Iran, ng Iraq, or yung mga lugar na hindi pa sa Africa, mayroon pa rin po sa India. May mga extreme na mga Muslim pa rin po doon na nakalagay po kasi sa Biblia nila, sa Quran nila, na yung mga infidel ay kailangan patayin. Sino yon? The Jews and the Christian. Yun ang nakalagay sa Quran. Kaya, sila? License to kill. So, ganun po. Kaya, inuusig nila tayo. Inuusig. Pero ganun pa man dito po sa Pilipinas, wala pong masyadong ganon, maliban siguro sa southern part ng bansa. Dahil mayroon mga extremist doon. Pero ganun pa man, dito po sa lugar natin, maluwag tayo, so hindi tayo na-persecute. Pero yung mga na-persecute doon po, matatakot ka at tatakutin ka talaga at sasabihin sa iyo, itanggi mo na ikaw ay Kristiyano, pakakawalan ka namin. Ganun po ang labanan, Dahil yun ang ayaw, yun ang gusto ng kaaway na ikaw ay ibagsak. Na i-deny mo ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Pero yung mga nauna nating kapatid, yung mga apostol, ay hindi nila ginawa, hindi nila dininay ang Panginoon. Bakit? Kasi nakita nila ang Panginoon. Nakasama nila. Sila yung mga eyewitness, na nangangaral, nagtuturo, nagsulat,
para makarating po sa atin. Sila Apostol Pablo. Amen? At marami na rin po mga kapatid na dumaan sa mga ganong sitwasyon, hindi nila dininay ang Panginoon dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Dahil, gusto nilang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi kapag natakot ka, idininay mo si Jesus, wala po. Laglag tayo. Hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun po ang labanan, mga kapatid. Kaya dito, pinalalakas ng Diyos ang loob natin, pinatatapang tayo. Kung dati tayo'y duduwag-duwag, kung tayo takot sa pagharap sa mga tao, pinatatapang tayo ng Panginoon. Dahil walang duwag na papasok sa kaharian ng Diyos. Yun po ang nakalagay, mga kapatid. Kaya nga, praise the Lord, hallelujah. Dito, sabi ng Panginoon, matakot ka, huwag kang matakot sa mga pumapatay ng tao, pero sasaksakin ka ba naman? O kaya tutorturing ka, no? Pero sabi ng Lord, huwag kang matakot, tiisin mo yan para sa Lord. Matakot ka sa Diyos na may kakayahang pumatay at magdala sa impyerno. Amen? So, yun po. Kaya talagang ang buhay Kristiyano po ay isang matinding laban po ito. Hindi simple ang buhay natin, mga kapatid. So, pupunta na po tayo sa pangalawa. Ito po yung keep His commandments. Dito naman po ay yung obedience. Amen. Yung pagsunod. Isa po sa mga binabago sa atin ng Panginoon ay yung pagsunod. Dati, hirap tayo sumunod. Amen? Nung tayo'y bata pa, pag inutusan tayo ng magulang natin, minsan aangil. Minsan, magdadabog. Lahat naman tayo, guilty po dyan, mga kapatid. Pero mayroong iba dyan na talagang bata pa lang, masunuri na. Kaya nga, siya favorite. Favorite sa family. Kasi mabait. Pag inutusan mo, sunod agad. Pero mayroong mga hindi. Susunod naman, mag-uungol pa. Nagsiselfone ako dito Na ML pang uutusan. Wait lang po. Pero, hindi po pwede sa Lord, mga kapatid. Hindi tayo sumunod. Kaya, unti-unti, tayo tinuturuan ng bata. Kaya pala, para maging masunurin, para maging mabuting tao. Amen. Sa pamilya, yun na pala ang training ground natin. Kaya nga, ang isa po sa mga matinding magdisiplina o mag-training po, yung mga military, lalo na yung PMA, yung mga elite na training ground. Sa PNPA, yun po, yung mga pulis talagang, kaya lang nakakalungkot minsan yung balita. May mga abuse na nangyayari sa loob, mga babae pa man din na nagtitraining, inaabuso ng mga opisyal. Pero ganun pa man, pag-pray natin ang ating bayan, ang ating bansa, mga kapatid, dahil ang Lord natin ay nakikinig, nakikita tayo. Mababago po ang bansa natin dahil may prophecy naman po sa bansa natin na babaguhin ng Panginoon ito. Pero kakaiba talaga, hindi kagaya ng Japan, ng Korea, sa bagay, bumagsak din po sila Talagang down sila, kaya sila umangat. Ganon din po tayo. Bagsak tayo, saka tayo angat. Amen po. Magtiwala tayo sa Panginoon, mayroong mangyayari sa ating bansa, sa ating bayan. Praise the Lord. So, ganun pa man, sabi dito, keep His commandments, Fear and obey. Matakot ka, sumunod ka. Yun po. Kung wala kasing takot, hindi tayo makakasunod. So, dito po, sabi po, your word, sabi diyan, sabi po sa awit, Psalms 119, 105,
Sabi diyan, your word is a lamp unto my feet, a light unto my path. So, ang commandments ng Panginoon po, o yung utos, o yung kanyang salita, sinasabi po sa Biblia, ito ay yung commandments, decrees, scripture. So, nagpupol po siya dyan, ano po. So, yung utos ng Panginoon ay talagang napakahalaga. Kailangan po natin sundin. Kagaya ng 10 Commandments. Ano ba ang 10 Commandments? Sino nakaka-memorize? Number 1. Number 2. Praise God. So, 10, basta 10. Praise the Lord. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang, pati yung mga ngalon niya, ano po, huwag mong kukunin yung asawa ng iba para maging asawa mo. So, nandun po, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, igalang mo ang Diyos. So, yun po, maraming commandments ang Panginoon. Ginawa ang utos, ginawa ang commands, hindi po para sa ikasasama ng tao. Kung hindi sa ikabubuti. Amen po. At ginawa ang batas, hindi, ito'y para sa tao. Ginawa ito para sa tao. Para sa atin. Sa ikabubuti po ng tao. Nakukuha niyo mga kapatid? Kaya nga, sinasabi rito, ang salita ng Diyos ay katulad ng ng ilaw. Kagaya po ng topic natin last time, light. Si Jesus po 'yon. The lamp unto my feet, a light unto my path. Kasi po ang mundo nung magkasala ang tao, si Eva at Adan, naging madilim. Amen. Naging madilim ang mundo, nagkaroon ng sumpa, pumasok at iba't ibang mga sakit, pati yung mga bulkan nabuhay, so nagkaroon ng mga dilubyo, so ganun po. Kaya ang utos ng Panginoon, ang commandment ng Lord is liwanag. Liwanag. Kaya kung ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon, mayroon kang liwanag sa buhay. Amen po. Kaya kung nasa iyo si Jesus, nasa iyo si Jesus, the light of the world. Di ba po? Mayroon kang liwanag. Kahit saan ka pumunta, kahit saan ka lugar pumunta, hindi ka mapapahamak. Kasi pag maliwanag ang isang lugar, napakagandang tingnan, di ba po? Kaya halimbawa sa gabi, naglalakad ka sa isang kalye, napakadilim. Anong mararamdaman po nyo? Takot. Hindi sa Diyos, kundi sa mga masasamang loob. Amen po. Minsan nga, may naalala ko, umihi lang Na-hold up. Sa madilim kasi pumunta. Na-hold up. Praise God. Grabe. So, ganun po. Kaya kung iihi kayo sa liwanag, wag sa CR, wag sa tabi-tabi. Praise the Lord. So ganun mga kapatid. Kaya mapapansin natin kapag ang isang lugar madilim, talagang parang hindi mo gusto yung lugar na yon. Minsan sa highway, makikita mo biglang wala na namang ilaw dito sa highway. Galit na naman tayo sa ating gobyerno. Dahil walang ilaw. Praise God. Pero yun po, matatakot ka dahil pero pag maliwanag, wow, ang ganda. Naalala ko nung bagong narating ako sa Saudi, gabi. Sabi ko, ang ganda pala ng Saudi, ng Riyadh. Pero nung umaraw na, medyo pala, dahil sa ilaw, kaya gumaganda. Nung panahon kasi, hindi pa ganun kaganda noon nung 1990s. Pero ngayon, Bishop, may mga building na Malalaki na Dati noon, ang bababa lang ng building doon. Talo pa natin Pero ngayon, na rin, high-rise na sila. So ganun po, mga kapatid, pag madilim, talagang matatakot ka. Pero ganun pa man, sabi ng Panginoon,
Sabi niya, ang salita ko, ang command ko ay isang ilaw sa iyo. Kasi ito po ay gagabay sa iyo sa araw-araw mong pamumuhay. Amen po ba mga kapatid? Yung mga decision mo, kasi yung dilim, nagre-represent po siya ng kasalanan. Nagre-represent siya ng masamang bagay. Ngayon, kapag ikaw ay may liwanag, nasa iyo ang salita ng Panginoon, inaaral mo, isinasapamuhay mo, yun po, gagabayan ka ng Lord. Nakaback up sa iyo ang Panginoon. Nasa iyo ang Holy Spirit. May anghel de la guardia ka. Naniniwala po ba kayo doon? Parang iba hindi. Sinasabi po sa Bible, mga kapatid. Kaya huwag kayong matakot. Kung saan bang kayo naroon, ano man ang sitwasyon ninyo, nakaback up po ang Panginoon. At sinasabi, ang salita ng Diyos ay Espiritu. Ibig sabihin, nakaback up ang Panginoon, ang Espiritu Santo dito sa salita niya. Ngayon, sa awit, chapter 19, 1:9, verse 9 to 10, sabi dito, the fear of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the Lord are firm, and all of them are righteous. They are more precious than gold. That's much pure gold. They are sweeter than honey. That honey from the honeycomb. Amen. So dito, kinukumpara ng Panginoon, yung pagsunod sa Diyos, yung pagsunod sa kanyang kalooban ay more than pure gold. Tayo, mahilig tayo sa mga gold, di ba? Amen po. Kasi magandang tingnan, lalo sa mga jewelries, yung mga earrings, mga necklace po, bracelet, sing-sing. So, at yun po, may halaga talaga siya. Kaya, isa rin yun sa nagugustuhan natin. Kaya lang, may danger din po pag napunta ka sa isang lugar na naman na medyo delikado. Yung mga hold-upper nakaabang sa'yo. Naalala ko nga nung nagda-drive ako, yung taxi sa harapan ko, traffic kasi, nakatigil diyan sa may pier area. Binuksan yung pinto ng isang mama, tinutukan yung ale. Kinuha yung kwintas na ginto. Wala, hindi makapalag dahil traffic So, ganun po. Pastor, napakwento ka ng mga praise the Lord. Pangsingit lang baga. Para ma-inform din kayo mga kapatid. Pero noon yon, ngayon kasi medyo nabawasan na yung mga pasaway. So, medyo gumaganda-ganda yung ating peace in order. Pero sabi nga nila, bumabalik daw. Pero ganun pa man tayo bilang mga mananampalataya, wag natin hahayaan na lumayo tayo sa mga ganun, at ipag-pray natin yung mga taong ganun. Praise God, mga kapatid. Yun ang ating panlaban. Yun ang ating magagawa. Ipag-pray po sila. Ipag-pray natin ang ating mga kababayan. Dahil, yun po. So, dito, yung ginto po kasi, lalo na sa kalakalan, sa mundo, sa mga bangko, ito po yung nagpapataas ng currency ng isang bansa. Amen po ba? Kaya kung maraming gold ang isang bansa, mataas ang kanyang value ng kanyang currency. Yung gold reserve na tinatawag. So, ganun po. So, mas mahalaga doon ang mga utos ng Panginoon. Amen? Kaya nga, mas mayaman. Kung ikaw ay may takot sa Diyos, ikaw ay sumusunod sa Panginoon, mayaman ka, kapatid. Mayaman ka. Hindi yun pasusubalian dahil sinasabi po ng salita ng Panginoon. Kaya mahalaga ang pagsunod sa Panginoon. Praise God. At dito po makikita natin na sabi po sa awit 119 uli, balik po tayo sa 119. Sabi dito, bago po pala doon, sabi diyan, honey represents God's law and word. David says, the rules of the Lord that warn and guide us are sweeter also than honey, than dripping of the honeycomb.
Sabi diyan, the psalmist sings to God, "How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth." Amen. Nakakain na po ba kayo ng pulot-pukyutan? Honey. Nasa bote na ngayon, Dati, sa gubat ka lang makakakuha nito, Pero ngayon po kasi, inaano na siya parang sa loob ng bakuran mo, pwede ka nang magkaroon ng honey. May mga paraan po kung paano. At sa loob ng bahay, pag nag-asawa ka, mayroon kang Praise God. Pastor, napupunta tayo sa So, yung honey ay napakasarap. Masustansya po yun. Kaya nga, kapag yung mga sundalo, talagang nanghihina na, kapag nakatagpo ng honey, yun, kinakain nila yun para sa lakas. Para siyang superfood, energizer. Yun po ang honey. Pero sabi diyan, kasi ang honey po ay gawa ng mga bee, na yung bee naman ang kinakain ay mga halaman, mga bulaklak. So napaka-powerful nun sa yung nectar o yung mga katas nung So masustansya po ito. Pero sinasabi na mas masustansya ang salita ng Diyos kaysa doon, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay may takot sa Diyos, sumusunod ka sa Panginoon, yun po, nasa iyo yung sustansya ng Panginoon. Amen po. Mas malusog ka, kapatid. Psalms 119, verse 11, sabi po diyan, "Hidden your word in my heart," sabi diyan. "I have stored up your word, hidden your word in my heart, that I might not sin against you." So yun naman po, mga kapatid, yung salita ng Diyos, kapag nasa puso mo, nasa iyo, yun ang maglalayo sa iyo sa kasalanan. Amen. Ano naman ang kasalanan, pastor? Ito yung paglabag sa utos ng Panginoon. Yung pagsunod, yun ang gusto ng Panginoon. Ngayon yung paglabag, ayaw niya nun, mga kapatid. At doon bumagsak si Eva at Adan. At dumalo yon hanggang sa kasalukuyan. Pero, bumaba ang Panginoon para tayo po ay baguhin. Amen. Para tayo ay i-rescue. Kasi ang kasalanan, sabi sa Biblia, ang bunga nito ay kamatayan. Hindi po simple. Katulad ng sinasabi ng iba na, okay lang magkasala. Tanggapin mo si Jesus, okay lang na magkasala ka. Ligtas ka na. Hindi po ganun yun, kapatid. That's a dangerous doctrine. A demonic doctrine po. Kasi yung kasalanan ang magdadala sa iyo sa impyerno. Nakukuha niyo po, mga kapatid. Walang sinasabi sa Biblia na, okay, tanggapin mo si Kristo at tuloy mo lang yung ginagawa mong mga kasalanan. Walang ganon, mga kapatid. Okay lang na magkasala. Walang ganon sa Biblia, mga kapatid. Walang ganon. It's a demonic doctrine. Kaya iniiwas tayo ng Panginoon sa ganon bagay. Lumayo ka sa kasalanan, lumapit ka sa Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon. Dahil yun nga po, sabi diyan, I have hidden your word in my heart. Kaya tayo po, pili tayong tinuturuan ng Panginoon, pili tayong pinagbabasa ng Lord, ng Bible, dahil yun nga, mga kapatid, i-hid nyo sa puso nyo ang sanyang salita. Bakit? So that I might not sin against God. Amen po, mga kapatid. Kaya bumaba si Jesus para iligtas tayo sa kasalanan, mga kapatid. Kaya lumayo tayo sa kasalanan. Yun po ang tinuturo ng Biblia. Praise the Lord. So, hindi ko na ilagay po yung Matthew 7:21, Kaya nyo pa pong i-post. Matthew 7:21, sabi po rito, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, I will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me," hanggang 23,
Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I will never know you. Away from me, you evildoers. Amen? Mga kapatid. Sabi dito, Lord, gumagawa kami ng ano. Sabi diyan, nag-prophesy kami sa pangalan mo, naghula kami. Sabi diyan, nagsaway kami ng mga demonyo. Nag-perform kami ng mga miracles. That is not the guarantee, mga kapatid, para makapasok sa heaven. The guarantee is fear the Lord and keep His commandments. Nakukuha niyo po? Okay po yun. Sabi ng Lord, sabi niya, ang sino mang sumampalataya ay kakikitaan nito. Mga tanda at himala. Okay po yun. Pero may mga nangangaral din po kasi na tapos na daw yung miracle, signs and wonders. Hindi po. Hindi po inaalis ng Panginoon yung signs and wonders and miracles sa mga Kristiyano. Nandun pa rin po yun. Pero yung mga hindi Kristiyano, gumagawa din po ng signs and wonders. Paano yung pastor? Paano namin malalaman? Sa doctrine, sa Word of God. Are they obeying the Word of God? Sumusunod ba sila sa kalooban ng Diyos? Kung sumusunod sila, yun po. Mga kapatid. Pero hindi inaalis ng Panginoon yung signs and wonders sa mga Kristiyano. Yung mga himala. Nandiyan pa rin po yan. Kasi mayroong nangangaral na tapos na daw. Kasi mas sama-sama na yan. Sa demonyo na daw yan eh. Yung signs and wonders. Hindi po. Sinasabi ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Ito, yung time na to na sinabi niya, hindi pa siya namamatay eh. Pero nung umakyat siya, nung paakyat na siya sa langit bago umakyat, sabi niya, ang sino mang sumampalataya ay kakikitaan ito. Ibig sabihin, hindi naman po lahat. Kasi mayroong division or ibang gifts na ibinibigay ang Panginoon. Pero ang pinaka-importante po, sabi diyan, yung pananampalataya mo sa Panginoon. Yung relasyon mo kay Jesus. Nakukuha niyo po mga kapatid. Yun ang pinakamahalaga. Pero yung signs and wonders, amen, kailangan natin po yun. Dahil maraming may sakit, maraming nahihirapan, maraming gastos. Di ba po? Pero pag nasa iyo si Lord, kahit ikaw mismo, pwede kang Lord, I pray. Alisin mo tong sakit ng ulo, lagnat, trangkaso, cancer, rayuma, lahat. Pwede natin ipag-prayan, mga kapatid. Lahat yan. Lahat ng sakit, lahat ng karamdaman. Praise the Lord. So, yun po, mga kapatid. Talagang pag-pray natin. So, hindi po aksidente na nandito kayo, mga kapatid ko. Hindi po aksidente na nandito kayo. Kayo ay tinawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Para makasama namin kayo na maglilingkod sa Kanya. Kaya kayo nandito, mga kapatid. At huwag kayong lalayo. Ano ibig sabihin? Huwag kayong titigil sa pag-attend sa mga gawain. Bible study, prayer meeting, cell group. Kung kaya nyo lang. Pero pag Sunday, talagang sa Lord yan. Ibigay nyo po sa Panginoon. Ibigay nyo yung Sunday, yung pag-worship. Huwag kayong titigil sa pagsunod sa Panginoon. Dahil yon ang katungkulan ng tao. Amen po. So, ano ang nangyayari, Pastor, kapag tumanggap sa Panginoon ng isang tao? Mayroong nababago. Una, ikaw. Yung mga masasamang bagay, unti-unting nawawala, nalulusaw. Kaya nga, yung dati mong pagkatao ay napapalitan ng bago. Kaya nga may born again experience, di ba mga kapatid? Dahil yung dati mong pagkatao ay namatay o mamamatay po yun. Yung dating mga ginagawa nating masama, mawawala na. Papalitan ng bago ng Panginoon. Yung pagsunod sa Panginoon.
Ngayon, kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, magkakaroon ka ng mga blessing. Hindi lang ikaw, pati yung family mo, maapektuhan ng blessing. Amen po? Hindi lang yung family mo, yung community mo, mabibless. Naalala nyo yung argumento ni Moses dahil gugunawin yung Sodom and Gomorrah? Lord, sabi, kung may 50 mabubuting tao dyan, gugunawin mo pa ba? Eh hindi, sabi ng Panginoon. Sabi ni Moses, Lord, 40. Hindi pa rin. Kung may 30, hindi. Sige, pababa ng pababa si Moses. Tumatawad talaga no? 10. Hindi. Hindi umabot ng 10. 4 lang sila. Yung isa, lumingon pa. Naging asin. Di po ba? So, ibig sabihin, ang isang lugar, pag may mananampalataya, may epekto. Kaya nga kung ang Pilipinas, gusto nating magbago, kailangan maging bago ang mga Pilipino. Bagong bansa, bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Amen? BBM. Praise Hindi po. Yun po ang sinasabi ng Biblia. No? Kaya makikita natin kapag ang buong bansa ay naging Kristiyano, magkakaproblema naman yung mga pulis at militar. Bakit po? Wala na silang trabaho. Walang masama walang huhulihin. Yung mga hospital, ganun din. Wala nang, tambay na lang sila. Walang pumapasok na may sakit. Praise the Lord. Ganun ang mangyayari po. So, pero yun po ang sinasabi po ng Bible. Kaya, patuloy natin ipanalangin ang ating bayan, ang ating bansa, ang ating family, lahat po ng mga tao na makalapit sa Panginoon. At yun ang kalooban niya. Sabi niya, ayaw niya na may mapahamak. Ayaw ng Lord na may mapahamak. Kaya ang gusto niya ay makapasok lahat. Kaya, yun po, mag-pray tayo. Sabi po sa Ecclesiastes 12, basahin po ulit natin, ano? Ecclesiastes 12 hanggang 14. Sabi rito, anak ko, mag-ingat ka sa anumang bagay. Sa English muna. That's the whole story. Here is now is my final conclusion. Fear God and obey His commands. For this is everyone's duty. God will judge us for everything we do, including every secret thing, whether good or bad. Lahat po, sabi diyan, God will judge us for everything we do, including every secret thing, whether good or bad. Wala tayong maililihim sa Panginoon. At sinasabi nga ng Bible lahat ng lihim ay mabubunyag. Kaya yung mga sikretong ginagawa, mapunta naman tayo sa kahit na yung mga nasa gobyerno na tahimik gumawa ng korupsyon, ibubunyag po yan. Ibubunyag ng Panginoon yan. Walang matatago. At lalo na pag humarap tayo sa Lord. Yung mga may ginawang kalokohan, kapag hindi nila tinanggap si Jesus, bago sila mamatay, hindi sila makakapasok sa karyan ng Panginoon. Pero kahit na anong ginawa mong kasalanan, tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, pasok ka, kapatid, sa kaharian ng Panginoon. Amen po. So palakpakan natin si Lord.